6, ito yung mabigat, mga kapatid. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? In verse 37, for what shall a man give in exchange for his soul? Ano bang pwede natin gawin kapag mawala ang kaluluwa sa atin? In verse 36, ito po ang sinasabi. Ito po ang gusto ng karamihang mga tao. Sapagkat ano ang mapakinabangan ng tao na makamta ng buong sanglibutan? Pag sinasabing makamta ng sanglibutan, gustong yumaman. Ano ditong gustong yumaman? Praise the Lord. Sa mga ayaw pa, pag-iantay mo na natin yumaman yung iba, saka tayo. Hindi masama, mga kapatid, na yumaman as long na sa Panginoon ka. Dahil ang mabigat sa sinabi dito, makamtan ang buong sanglibutan at mapapahamak ang kanyang buhay o mapapahamak ang ating pong kaluluwa. Now we discuss today, this morning, about the subject, what should it profit a man if he gain the whole world and lose his soul? Ano ang mapapakinabangan nating mga tao? Makamtan man natin ang kayamanan sa buong sanglibutan, pero mapapahamak naman ang ating pong mga kaluluwa. Please lang po, huwag panay bukas po yung pinto natin, mga kapatid. Thank you so much. Hallelujah. Praise the Lord. Sa lahat ng handang masaktan, palakpakan natin ang Panginoon. Kasama na ako dyan, mga kapatid. Sa lahat ng gusto ng blessings na makalangit ng ating Panginoon, palakpakan natin siya. Praise the Lord. Iba na po ang takbo ng mundo. Dati, pag bibili ka ng aso, pag gusto mong magka-aso, ang dahilan para may bantay ka. Pero ngayon, ang mga tao karamihan, bumibili ng aso para bantayan ang aso. Amen? Let's bow our head. At tayo po'y manalangin sa kapatid namin na mayroon pong karamdaman sa umagang ito. At tayo po'y manalangin, mga kapatid, na kumilos ang Diyos sa buhay natin. Aming Diyos na dakila't makapangyarihan, we come before you this morning, Lord, na bukas ang amin pong mga puso. Ihanda mo kami, Panginoon, na tumanggap sa iyong mga salita. Ito may masakit, ito may koreksyon, ito may pagtuturo sa amin. Buksan mo ang aming kaunawaan, na maunawaan namin ang iyong mensahe sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Lalo na ang isang bagay na amin pong minsan pinabaliwala ang amin pong mga kaluluwa, ay ito po'y pinauunawa mo at ipaunawa mo sa amin sa umagang ito. I-guide niyo po kami ng iyong Holy Spirit. I-guide mo po kami sa mga bagay na amin pong i-discuss sa umagang ito para po maluwalhati ang iyong dakilang pangalan. Nawa, O God, ang aming mga puso't isipan ay handa sa pagtanggap ng mga mensahe na nagmumula sa iyo. Malaya po kayong kumilos sa aming kalagitnaan. Anoint your servant, O Lord. Pagpalain mo po kaming lahat, anuman ang aming pong pinagdadaanan. Pagpalain niyo rin po ang aming pong mga kapitbahay sa spiritual blessings. Yes, Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Kung kamay ka ng tatlo, sabihin mo sa Kanya, pag napaimpyerno ang kaluluwa mo, hindi ko kayang tubusin. Mas mahirap pa sa summer. Praise the Lord. Please be seated. Ang kaluluwa ng bawat isa po sa atin ay nanggaling sa Diyos. Walang sinumang tao sa atin, kahit na ang pinakamatalinong tao, kahit po ang pinakamagaling na scientist, ang kayang gumawa ng kaluluwa. Yung kaluluwa mo at kaluluwa ko na nagiging daan para may buhay ang ating katawang lupa, ito po ay galing sa Diyos. Amen? Ibig sabihin, hindi galing sa ating mga religion
religion ang ating mga kaluluwa, kundi galing sa Diyos. Kaya kung mayroon mang maluwalhati at mataas sa umagang ito, hindi ang ating religion, kundi ang Diyos na siyang naglikha ng ating kaluluwa, nagbigay sa atin ng buhay. Praise the Lord. Sa mga tao pong matagal ng Kristiyano, sa mga tao pong malalim na sa salita ng Diyos, kapag tinanong natin, ano ang pinaka-importanting bagay na meron tayo, iisa lang ang ating sasabihin, kundi ang ating kaluluwa. Amen. Na i-vice versa natin, mga kapatid. Kung hindi tayo nakakakilala sa Diyos, anong parte ng katawan mo at ng katawan ko ang pinakamahalaga? Ano pa? Utak, tenga, puso, Lahat. paano naman yung ibang parte ng katawan? Lahat importante. Baka magtampo. Pero sa buong katawan natin, mayroon talaga tayong espesyal na pinapahalagahan dyan. Tama? Mayroon talaga dyan, mga kapatid. Kumbaga, mayroon tayong pinakapaborito sa parte ng katawan natin. Tama? Pero ang isang hindi napapansin ng tao na mayroong parte sa ating katawan na hindi nakikita. Tama? Hindi nangangailangan ng tubig, hindi nangangailangan ng kanin, hindi nangangailangan ng pera, hindi nangangailangan ng prutas, hindi nangangailangan ng pagkain material, pero nangangailangan ng pagkain espiritual. Minsan po inuuna natin ang mga bagay na kailangan ng ating katawan, pero yung kailangan ng ating mga kaluluwa, hindi natin napagtuunan ng pansin. Amen. Kaya sinasabi ng Bible, marami talagang mapunta sa impyerno. Ano ba yung mapunta sa impyerno? Yung katawan o ang kaluluwa? Kaluluwa. Sino ngayon ang pahalagaan natin? Kaluluwa. Ano ngayon ang pakainin natin? Kaluluwa. Ano ang ipapakain natin? Salita ng Diyos. Salita ng ating pong Panginoon. Kaya normal lang, every Sunday, dapat tayong pumunta sa lugar na ito, sumamba at magpuri sa Panginoon. Kaya yung bagay na hindi nakikita sa atin, yun yung mahalaga sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Amen. Anong ibig sabihin? That we are redeemed the precious blood of Christ. Magkano ba ang pinakamahal na alahas ngayon? Pag binasa natin, pag pinakinggan natin, we are redeemed the precious blood of Jesus. Parang ganun lang. Okay lang sa atin. Normal lang. No? Baka pag binigyan tayo ng mga taong politiko ngayon, mayroon na bang nagbibigay ng 5,000? Wala pa. 2,000. 2,000 pa. Okay, sa atin katulad natin ng mga mahihirap at kailangan natin ng pera. Pag binigyan ka, abay, palakpakan, di ba? Tuwag-tuwag ka. Ang kalahin mo biglang masalubong mo, magbigay sa'yo ng 2,000. Sino po dito nakasubok ng pagsangla? Pag hindi natapos, kaagad ano mangyari sa sinangla? Marimata na, minsan may interest. Tama? Pag mahal mo sa buhay makidnap, kahit gaano kalaki ang halaga ng kapalit na ransom yan, gagawa ka ng paraan para sa kaligtasan ng iyong mahal sa buhay. Bakit mo siya tutubusin? Mahal mo siya eh. Amen. Tama? Bakit mo tutubusin yung nakasangla na alas? Dahil gusto mo yung alahas. Bakit ka tutubusin ng Panginoon? Ikaw at ako, bakit tinubos tayo ng Diyos? Mahal tayo ng Panginoon. Anong sinukay natin sa pagmamahal ng Diyos sa atin? Minsan nagtatampo tayo sa Panginoon. Minsan pinapawala natin ang Panginoon. Hindi natin nakita. Hindi tayo tinubos ng pera. Hindi tayo tinubos ng pagkain. Hindi tayo tinubos ng material na bagay. Tinubos tayo ng precious blood of Jesus Christ. That's why every time that we are here as us, we need to rejoice. It is a big celebration. Kaya sama-sama tayo. Tinubos hindi nang dahil sa religion natin, kundi the precious blood of Jesus Christ. Amen. Okay? Kaya niyo po bang sugatin ang inyong mga kaluluwa? Gaano ba kalaki ang kaluluwa ng bawat isa sa atin? At sino na po dito ang nakakita ng kaluluwa? Mayroon bang taong walang kaluluwa? Sabi nung kapitbahay namin dati sa Nabutas,
Yung tulay namin, ilang pirasong kawayan na nga pinagdidikit. Tapos pag nilakaran mo, kahit bata, humuyuga. Doon pa mag-inkwentro, Brother Rod, Brother Bilge. Waray-waray, ni isa may mga waray. Alam, kung mga waray ka mo, ilonggosad kami, ilonggugid kami. Ah. Kung mga maisog ka mo, mga maisog kami. Apa doon sa tulay, Brother Gilbert, magtatalian ng lubid. At doon magpapatayan. Bakit sila magpapatayan? Wala daw kaluluwa. Oh. Wala kang kaluluwa. Inom mo ka. So wala pa ng walang tao, walang kaluluwa. Mayroon siyang kaluluwa, bimonyo nga lang. Sa bawat yugto, sa bawat araw ng ating mga buhay, lagi nating iniisip kailan tayo magkaroon ng malaking pera, kailan tayo magkaroon ng bagong damit. Yung iba nating kapatiran nakapunta na ng Shein, tayo walang Lazada, walang Shopee. Pagtingin sa ulam natin, isang buwan na, lagi na lang tuyo, lagi na lang bagoong. Lagi nating iniisip yung pangangailangan ng ating katawan. Pero yung kaluluwa natin napapaliwala. Pero sa umagang ito, mga kapatid, I pray na ikaw at ako, gisingin ang ating Panginoon. Kung pinapahalagaan natin ang ating pong mga katawan, pahalagaan natin ang ating mga kaluluwa. Dahil walang katawan na mapunta sa impyerno, kundi ang ating pong mga kaluluwa. Amen? Amen. Yes. Sabi mo siyang katabi, ang mahal ng kaluluwa mo. Diba? Pagsamahin na lahat ng pera sa mundo, hindi kaya itumbas yan sa kaluluwa mo at sa kaluluwa ko. Tama? Yung kaluluwa mo, hindi ko kayang tubusin. Yung kaluluwa ng katabi mo, hindi kayang tubusin. Sino makatubos? Ang atin pong Panginoong Jesucristo. Sa papaanong paraan? Dahil ikaw at ako, mahal ng Panginoon. Mahalaga ka sa ating Panginoong Diyos. Sa higit ng kayamanan sa buong mundo. Okay lang na mapako siya. Okay lang na garantuhin siya. Okay lang na suntukin siya. Okay lang na tadyakan siya. Dahil ikaw at ako, mahal niya. Sabi mo sa iyong katabi, mahal ka ni Jesus. Huwag kang magtamblay-tamblay pag sa loob ng church. Huwag kang maya sa loob ng church. Yung katabi mo, hindi kita kaya iligtas. Niligtas ka na ng ating Panginoon. Tinubos ka tayo ng ating Panginoon. Huwag natin pahalaga, huwag natin ismulin yung prayer. Kaya nung Friday, wala tayong prayer mga kapatid dahil sa nagkaroon ng biglang mga appointments na hindi inaasahan. Hindi ko nabasa yung atin pong na-assign na magturo. Saka ko nabasa lagpas na ng alas 9 o quarter to 9. Susunod mga kapatid, sa gustong sumali sa online prayer meeting dahil wala dito sa church, sumali po kayo. Huwag niyo pong ismulin ang prayer. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag mong ismulin ang prayer mo. Dati mga kapatid, nung pwede pa tayo nag-prayer meeting dito, iilan lang kami nag-prayer meeting dito, pero kami naniniwala na kahit kunti lang kami, Brother Ramil, ay tumutugon ang Panginoong Diyos. Kung nagligtas ang Panginoon ng kaluluwa, yung guiter mo mawawala sa pangalan ng ating pong Panginoong Jesucristo. We believe the anointing and the power of the Lord. Walang bagay, mahirap, na hindi kayang bakasin sa atin ang ating pong Panginoong Diyos. Pagpunta dito ni Pastor Dong, umiiyak ang prayer request niya. Pastor, isama niyo sa prayer ang aking ate, ang aking kuya, ang aking pamangkin. Hallelujah. Dahil gusto ko talaga, Pastor, pinagpipray ko sa Panginoon. Isang araw, sama-sama kami maglingkod sa Panginoon Diyos. Hindi pingi ang ating pong Panginoon. Tinugon ang panalangin ni Pastor Dong. Pagpunta namin doon, sa tindahan nila ni Sister Ingrid, ito pala yung ate ni Pastor Dong. Mayain kami ni Pastora. Dito muna kami. Ang Pastora, ang ganda pala ng kapatid ni Brother ko. Yayamanin. Tapos sabi ni Pastor, Pastor, iyo kuya. Oh, praise God. Bombay pala ang asawa niya. Kaya tingnan niyo po yung anak niya mga kapatid ganda. Bombay. Praise God. Yes! Pasyal-pasyal lang kami. Basta kami nagpipray lang. Walang Bible study. Pero kumilos ang Diyos, Brother Ricky. At
Isa sila ngayon sa number 1 na nagsusupport ng pangangailangan ng church. Ganun kabuti ang ating pong Panginoon na kapatid. Hindi lang sila maligtas, hindi lang sila nabaptize in water and the Holy Spirit. Pinagpala pa sila ng ating pong Panginoon Diyos. Amen. Kung kailangan nyo ng mga pangangailangan sa bahay, huwag na kayo pumunta sa divisoria. Pumunta na lang kayo sa mga pwesto nila. Kausapin nyo lang mga kapatid, lahat ng pangangailangan ninyo, mayroon silang tinda. Amen. Praise the Lord. Mabuti ang Diyos. Brother Jubert, pray lang for our family. Amen. Normal lang na mayroon talaga tayong pamilya na hindi natin nakakasama sa paglilingkod. As long na hindi pa bumabalik ang ating pong Panginoon, malaya pa rin tayo manalangin. Bakit? Hindi dahil sa katawan nila, kundi dahil sa kaluluwa nila. Kaya alam natin pag wala sila sa Panginoon, mapapahamak sila. Tayo rin mga kapatid, kung walang nag-pray sa atin, kung walang nagtyaga sa atin mga kapatid, hindi maliligtas sa ating pong kaluluwa. Hindi po namin kayo kilala personally, pero kilala po kayo ng Panginoon. Amen. Katawan nyo lang po ang naka-wheelchair, pero ang kaluluwa po ninyo hindi naka-wheelchair. Katawan lang natin ang babalik sa lupa, pero ang kaluluwa natin babalik sa ating pong Panginoon. Amen. Huwag kang sumuko kahit naka-wheelchair ka. May himala ang ating pong Panginoon. Amen. Ang mga klaseng kamatayan ang ating pong mararanasan. Katawang lupa lang natin ang mamamatay, pero yung ating kaluluwa, isuko natin sa ating Panginoon, Hesus Kristo, mga kapatid. Napakahalaga yung ating kaluluwa sa harapan ng Diyos. Kaya pala, pumayag siyang saktan. Kaya pumayag pala siya mga kapatid na ipako sa krus. Napakalayo yung bubuhati ng krus. Napakainit. Kaya pala pumayag siya na yung kaluluwa ko at kaluluwa ko priceless. Amen. Praise Timeless. Measureless ang ating pong kaluluwa. Kaya salamat sa ating Panginoong Hesus Kristo. Grabe ang sacrifice na ginawa ni Jesus Christ for your soul and my soul. Ngayong nandito na tayo at hawak na ng Panginoon ang ating pong mga kaluluwa. Huwag tayong tumalikod mga kapatid. Lagi nating pasalamatan ang Panginoon araw-araw. Lord, minsan inuuna ko ang trabaho, inuuna ko ang pagkain, inuuna ko ang hanapbuhay, inuuna ko ang pera, pero nakakalimutan ko ang aking kaluluwa. Salamat, pinapalahanan tayo ng ating pong Panginoon. Kung pinapahalagaan natin ang ating katawan, number 1 po natin unahin ang ating pong mga kaluluwa. Dahil kung mayroon lamang akong 1 million na kaluluwa, mga kapatid, at bawat kaluluwa pwede kong ibigay sa tao para mapunta sa langit, nag-pray na ako. Pero ikaw at ako, iisa lang ang kaluluwa. Pag napunta sa impyerno ang ating kaluluwa, wala nang pwede ipalit na kaluluwa dyan para mapunta sa langit. Pero bakit pa natin pangarapin papuntang impyerno? Ngayon pa nga lang, napakainit na ng panahon natin. Alas 5 ng hapon, halos di tayo makalabas ng bahay dahil sobrang init. Pero sa Bible, mga kapatid, grabe ang init na sinasabi dyan. Pero baliwala lang sa ibang mga tao. Pero salamat na yung kasama ko ngayon, mga kapatid. May halaga sa iyo yung kaluluwa mo, kaya nandito ka. Kung nawa-nawaan po ako, mga kapatid, palakpakan po ang ating Panginoon. Sino po dito ang nagsusugal? Dati. Ganda mo sa school kanina. Sino po dito nakaranas magsugal? Yung mandaya sa sugal. Kawawa mga kapatid, yung tungit. Yung tungit kasi pwede mong dayain. Yung kalaban nyo, di ba tatlo lang kayo? Pag nagkasundo kayong dalawa, kawawa yung isa. Kahit anong ganda bara niya, talo siya kasi magkakampi kayong dalawa eh. Oh, yung sa pusoy. Bukod yung pusoy dos, may pusoy uno. Yung lagi kang lag. Magaling ako niya dati, brother doon. Minsan kinakausap ko lang, mga kalaban, pero yung kamay ko is marunong na. Ang bansa nga sa akin dati sa bangka, kasi sa dagat kami, habang nanginisda sa raot, sige kami yung pusoy uno, brother Bilky. Tawag nila sa akin, Sister Mariel, si Mr. Lim. Hindi naman ako Chinese, pero tinawag nila akong Mr. Lim. Mr. Limbungan. Kung sa Bisaya pa, sa Tagalog, Mandaraya. Mandaraya. Mr. Limbungan. Di ba? Sino dito mga sabungero? Sa pula, sa puti. Ha?
talisayin, abuhin, kay ugis, sa manok na pula. Dati tayong mga sabungiro, dati tayong umiinom, dati pag nagsusugal ka, sino dito nakaranas magsugal nung natalo ka ng napakalaki ang saya mo? Pag natalo ka, kabahan ka na. Siguradong mabato ka ng kaldero ng asawa. Pero hindi lang mga lalaki nagsusugal, yung mga babae nagsusugal. Yung mga madyungira dyan, yung mga binggunira dyan. Ha? Pag natalo ka, gusto mong makabawi. Tama? Ang masaya, yung nanalo, Brother Bilky. Pero pag talunan ka, malungkot ka. Tama? Kaya pala hindi basta-basta nagpapatalo ang Panginoong Hesus Kristo, Sister Sayari. Dahil pag napunta tayo sa impyerno, malungkot ang ating pong Panginoon. Kaya kahit anong pandarayan ng demonyo, kahit anong klaseng panlilinlang ng demonyo, hindi basta-basta pumapayag at nagpapatalo ang ating pong Panginoon. Bakit? Ayaw niyang matalo ang kaluluwa mo. Ayaw niyang matalo ang mga kaluluwa natin. Palagpakan natin ang ating pong Panginoon Diyos. Minsan paliwala sa atin ang ating pong mga kaluluwa, pero mahalaga yan sa harapan ng ating pong Panginoon. Gusto natin magpakalayo, pero nililigtas pa rin tayo ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Meron bang talunan ngayon, mga kapatid? Sabi mo sa katabi, alam mo ba kung sinong katalunan ngayon? Kaya ba natin hulaan kung sinong talunan ngayon? Amen. Ang talunan, ang demonyo. Amen. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi, talo yung demonyo. Yung demonyo nasa iyo, talo. Yung demonyo nasa atin, talo. Bakit? Protektado tayo ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Hindi na tayo basta-basta nadadaya ng kaaway. We are guiding the Holy Spirit of God. Palakpakan naman natin siya na nakangiti, mga kapatid. Yung palakpak na masaya ka. Nakasala na dati ang ating kaluluwa sa impyerno. Ang ating kaluluwa papunta ng impyerno. Pero tinubos tayo ng ating Panginoon. Dahil wala tayong kaya ang itibos. Makamtan man natin ang kayamanan sa mundong ito. Pero hindi yan kayang ipatubos ng ating kaluluwa. Magkano ba magpa-surgery ngayon? Noong 1980s, nagbalitugi po ng ilong yung tiyahin ko. More or less mga 80,000. 1980s pa yun. Dahil ang gusto niya maging kamukha is si Jane Garcia. Nangyari naman. Dahil yung tinitirhan niyang apartment is ang kaharap apartment ni Jane Garcia. Kaya doon ko nakita si Jigo Garcia at si Jane Garcia sa May Libis, Quezon City, yung mga lugar na tirahan ng artista. Gumanda yung tiyahin ko, pero hindi mo mahawak-hawakan yung ilong. Kaya dito, kung mayroon tayong mga ilong, mga kapatid, na nakadapa parang dahon ng niyog, basta tahawakan, Lord, thank you. Kaysa naman gagastos tayo ng malaki tapos hindi mahawakan. Tama? Pwede ba lumingan ka na tatlo? Magkahit naman ang ilong mo. Original yan. Praise God. Mayroon na akong kasama dati sa sa bangka. Ang ilong niya is parang ilong ng karabaw. Sa malayo pa lang, matakot ka na sa kanya, lalo na sa malapit. Pero tingnan niyo mga kapatid. Sabi nga nila, ang kinakatakutan ng tao, aswang. Pero yun siya, hindi aswang. Pero takot ng tao sa kanya. Ako lang hindi. Pag huminga kayo ng malakas mga kapatid, medyo tuloy yung distansya ako. Ang laki nga. Ay, ilan ba naman ang karabaw? Pero maraming taong nanglait sa kanya. Nung tinawag ng Panginoon magpastor, nasa Colombia na ngayon. Pinagpapala ng ating Panginoon.
Iba ang Diyos. Praise God. Kasama ko siya sa house. Kasama ko siya sa sugal, sa tungit. Andaraya, kawawa yung kalaban namin. Pero nasa Colombia na siya. By the grace of God. Amen. Hindi po namin kayo kayang palalakarin, mga kapatid. Kapatid. Hindi po namin kayang ipag-pray para makalakad ka, makatakbo ka. Kahit anong pray namin, kung hindi kalooban ng Panginoon, ay hindi po mangyayari yun ay. Pero sa gitna ng inyong karamdaman at magtiwala kayo sa Panginoon, kahit naka-wheelchair, kahit may nararamdaman, hindi kayo mahalaga na pumunta ng simbahan dahil hindi hadlang ang wheelchair at sakit para hindi tayo magpuri sa ating Panginoon. Ang hinahanap ng Diyos, kahit nasasaktan ka na, kahit may sakit ka, tuloy ka pa rin sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. Amen. Praise the Lord. Pinapagalingan ng Panginoon yung may taning. Si Sister din, parang nakita ko. Baka namalikmata lang ako. Kanina kasi nakikita ko Sister din sa likod eh. Namalikmata lang siguro ako. May cancer yun, nakalbo na yun eh. Nabanggit din niya sa amin dati ni Pastor, may taning ng kanyang buhay. Pero ngayon, buhay pa siya. Nakalbo na. Yun lang. Tumaba pa nga eh. Si Sister Lynn, lumiho. Din? O, Sister Din pala. Minsan nakakalimutin na ako mga kapatid, palalahanan niyo ako. Dahil si Sister Evelyn, Sister Beverly, hindi may konektado mga kapatid. Gusto. Napakahalaga ang kaluluwa mo. Magkano ba ang isang buong litsong baboy? Yung pinakamahal na pagkain, magkano? Walang malang mo sa madyan pag mayroon tayong pera na pabili. Di ba ang sarap? Tayo mga tatay, sa umaga may litsyon yung mga nanay. Tapos sa tanghali, litsyon tuna. Malalaki. Tapos sa gabi, litsyon itik. Yung mga kapatid natin, mga Bicolano dito, magaling yan. Sa mga litsyon itik. Minsan nag-aaway ang mga asawa dahil sa pagkain. Minsan ang pamilya nag-aaway dahil walang pera. Minsan ang mga anak, tayo mga anak, matapang pa tayo sa ating mga magulang dahil mayroon tayong gustong mabili pero wala silang ibigay. Mapatawad. Nung matuto ako ma-inlove, Brother Jobert, wala akong trabaho. Sige ako hingi kay Mama. Ma, pahingin pambili pabango, pahingin pambibiwil. Para pag nakita ko malayo pa lang, maghibok-hibok ang iyang dughan. Pag walang pera si Mama, pag walang pera si Papa, magdadabog ako mga patid. Minsan isang beses, Sister Maria, lusot yung pa ako dahil nakalimutan ko yung palang hingaan namin is yung mga kawayan na marupok. Barong-barong lang kami nakatira eh. Grabe. Pahingin pera. Walang pera. Kasi pag pinata ka, kailangan may pera eh. Kasi gano'n, pangit naman kasi babae magpamerinda. Pero uso na yun. Kayo naman ang magbuwag. Mahal eh. Vice versa na ngayon eh. Diba? Marami tayong pangangailangan sa ating mga katawan. Minsan nag-aaway dahil sa pangangailangan sa ating katawan. Pero minsan hindi natin pinag-aawayan yung tungkol sa ating pong kaluluwa. Nawa, makarinig ako, Pastor, nag-aaway kami kasi ayaw nilang pumunta sa simbahan, ayaw nilang magsimba. Yun ang gusto kong marinig na kapatid, na tayo magkaroon ng problema dahil ang ating pong kaluluwa wala sa simbahan, wala sa presensya ng Diyos. Amen. 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 Praise God. Huwag tayong magtuwa na yung mga kaluluwa ng iba nating kapamilya, kapuso, kapatid at kaibigan, wala sa Panginoon. Pastor, gusto mga namin patayin para madala, pero huwag natin patayin. Ipag-pray natin. Ipag-pray natin mga kapatid. Si Brother Abel sa si Sister Agent, hindi mo yan tinakot ng Armalite ni Pastor Do. Hindi mo yan tinakot ng itak. Pero sa prayer, makapangyarihan ng Diyos. Amen! Sabi na glory, palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Maraming mga tao ngayon naghahanap ng magandang swimming pool.
mga magagandang paliguan ng tubig para makarelax ang katawan. Pero ang kaluluwa papuntang impyerno. Judgmental ka naman, pastor. Hindi po ako judgmental, mga kapatid. Mag-search po tayo ngayon. Hallelujah. Sa Oasis, may promo na. Tama, Sister Jen. Baka pwede na tayo mag-outing doon, mga kapatid. Yung na hindi naglilingkod, nag-enjoy. Tayo pa kayang naglilingkod sa Panginoon, ang hindi mag-enjoy. Yung ibang mga tao ngayon na hindi naglilingkod sa Panginoon, mas gusto nila sa dagat, mas gusto sa swimming pool, mas gusto sa tubig. Hindi nila namamalayan na yung kanilang kaluluwa umiiyak na dahil papuntang impyerno. Tayo mga kapatid, wala sa dagat, wala sa swimming pool, wala sa tubig, pero yung ating amang kaluluwa, hallelujah, punong-puno sa presensya ng ating pong Panginoon. Kaya kung mayroon bang pinakamasayang tao ngayon, ikaw ngayon na nandito sa loob ng simbahan. Dahil yung ating pong kaluluwa, naglulumangoy sa presensya ng ating Panginoon Diyos. Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo, kahit yumaman kayo, kaya yung kausap niya sa aklat ng Marcos chapter 8, tungkol sa isang taong tuwang-tuwa dahil ang dami na niyang kayamanan. Namumroblema na siya sa kanyang budiga na maliit. Kaya nagpagawa ng budigang malaki ang daming kayamanan. Pero ang sabi sa kanya ng Panginoon, ikaw na taong hangal. Sa gabing ito, kukunin na ang kaluluwa mo. Mapakanino kaya ang kayamanan mo? Mabigat na salita ng ating pong Panginoon. Lahat ng titles, mga kapatid, pwede tayo. Pag tinawag kang pinakamatalino sa buong mundo, pinakamagaling na scientist, pinakamagaling na doktor, pinakamagaling na abogado, pinakamagaling na presidente, pinakamagaling ka na sa lahat, pwede. But all the titles in this earth, all the material things in this earth is a passing value material. Amen. Hindi talaga natin madadala yan. Right. Amen? Ama? Hallelujah. Lagi natin pinagsisigawan at hindi tayo nahihiya na wala tayong kayamanan na madala sa langit. Tama, hindi? Tama. Ang tanong, mayroon bang kayamanang madala ang tao sa impyerno? Wala. Mayroon, wala. Pero ang mga tao, naghahanap ng kayamanan, mapunta lang sa impyerno. Tayo mga kapatid, tinuruan ng Diyos maghanap ng kayamanan, papunta lang. Palagpakan natin siya, mga kapatid. Ngayon, malalakas pa tayo. Ngayon, pwede pa tayo magmayabang sa Panginoon. Malakas pa tayo. Pero hindi natin alam bukas makalawa. Baka mag-wheelchair na lang tayo, katulad ni kapatid. Baka magdala na rin tayo ng saklay. Magiging, ilan na yung paa natin? 4. Hindi natin alam sino sa atin lalakad na nakagapang. Hindi natin alam kung sino sa atin bedridden. Hindi natin alam sino sa atin ang mabubulag. Hindi natin alam sino sa atin ang patay ang kalahating katawan. Hindi natin alam sino sa atin, mga kapatid, matabingi ang mukha. Hindi natin alam, mga kapatid, na kung sino sa atin na kahit hindi ka pinapakilos, kikilos ka. Hindi natin alam kung sino sa atin na kahit hindi ka pinagpupuri, nagpupuri ka. Kasi mayroong mga stroke ngayon na nakaganyan. Napakaganda kung na-stroke ka. Pagdating ng linggo kahit, hindi ka palakpak. Praise God. Huwag na po natin antayin, ma-stroke pa tayo, mabulag, ano pa bang maranasan natin, gagapa, mag-wheelchair, bago tayo maglingkod sa Panginoon. Ngayong naglingkod na tayo, yung ating pong kaluluwa, inaagaw ng demonyo para maghirap tayo. Bakit pa tayo magpangahirap? Amen! Masaya sa presensya ng Diyos! Tanangin ko ba kayo, mga kapatid? Bakit kayo nandito? Sagitin niyo po ako para nawa nila. Bakit kayo nandito? Bakit kayo nandito? Meron isang bata, inutusan ng kanyang mama. Nak, first time na pupunta ng tindahan. Bili ka doon ng asin, suka.
tuyo, paminta. Hindi ko alam yung, kasi probinsya. Hindi ko alam kung paano ako pumunta sa tindahan. Tapos sabi na mama niya, basta pumunta ka lang, pag makakita ka ng lugar na maraming tao, pasok ka dyan, tindahan niya. Pasok yung bata. Sabi nung nagsasalita doon, gulat yung bata. Wala man siya nakitang maraming paninda. Pero ang nakita niya, tao may hawak ng mikrofon. Sabi niya, ako, ito si mama talaga, naligaw na ako. Pero takot din siya mag-uwi. Kasi sabi ng mama niya, pumasok ka sa maraming tao, dahil yung tindahan niya. Hindi, hanap siya ng paninda. May nagsalita doon. Bakit kayo nandito? Bakit kayo nandito? Sabi ng bata, inutusan po ako ng nanay ko bumili ng suka, ng asin, ng asukal, ng tuyo, ng paminta. Bakit kayo nandito mga kapatid? Sagutin niyo po ako! Amen. Ang totoo, hindi ka nagpunta dito para magpuri, pumalakpak, umiyak, tumawa, kumanta. Ano ba magkakaroon? Nandito ka dahil mahal mo ang kaluluwa mo, na yung kaluluwa mo na yan. Hindi natin pag-aari kaluluwa. Pag-aari yan ang ating mga Panginoon. Kaya dapat lang nandito tayo. Dahil hindi natin pag-aari ang kaluluwa natin. Pag-aari yan ang Diyos. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. I-enjoy mo ang iyong sarili na nandito tayo sa presensya ng Diyos. Sabi nung isang nakapagong katabi ng ating Panginoong Jesucristo, sabi nung nasa kaliwa, di ba Jesus, lumakad ka sa tubig? Di ba Jesus, kaya mong bumuha ng patay? Di ba Jesus, yung isda at tinapay na kakaunti lang, kaya mong gawing marami para makakaya ng maraming tao? Sobra-sobra pa nga eh. Di ba Jesus, yung mga lakas na alon, tapos yung bagyo na malakas, kaya mong patigilin? Bakit ayaw mong bumaba dyan sa cross? Pag nakababa ka, ibaba mo rin ako. Nung nakapako ba ang ating Panginoon sa krus, mga kapatid, may kakayahan ba siya bumaba? At kaya ba niya bumaba? Bakit hindi niya ginawa? Para sa katubusan. Palagpasin na natin yan, baka mag-debate pa tayo. Anong sabi nung nasa kanan? Uy, ikaw napastangan ka naman. Dapat nga, hindi nakapako yan eh. Wala namang kasalanan yan. Pero tayong dalawa, dapat lang tayong mamatay sa krus na ito kasi makasalanan tayo. Amen. Ano sabi nung isa? Jesus, pag nasa langit ka na, alalahanin mo. Ano sabi ng Panginoon? Ngayon din, kakasamahin. Amen. Hallelujah. The most cruelest death penalty invented in the times of Romans dynasty. Pinakamabagsik na sentensya ng tao ang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Amen. Ibig sabihin, pag pinako ka na dyan, wala ka na talagang kaligtasan at makaligtas na doon. Patay ka na talaga. Tama? Amen. Kahit anong pagmamakaawa sa Romans government, hindi ka na nila pakikinggan pag sentensyado ka na para mamatay sa krus. Kaya yung nakatabi dito, tanggap na niya eh. Jesus, mamamatay na talaga ako eh. Kaya pag nandoon ka na, alalahanin mo ka. Yung kasalanan nila, Brother Amel, walang kapatawaran at hindi pinapatawad ng batas ng Roma. Pero yung isa, sa ating Panginoong Jesucristo, yung kasalanan niya walang kapatawaran sa Roma, kung walang kapatawaran sa tao, lalo pa kaya sa Diyos. Pero ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ngayon din, isasama kita. Anong ibig sabihin? Ngayon din, pinapatawad na ang kasalanan mo. Sino man sa amin dito, sino man sa atin dito, mga kapatid, isipin na natin gaano kabigat ang ating kasalanan. Maaari hindi tayo napapatawad ng ating kapwa, pero sa ating pong Panginoon, papatawarin tayo ng Diyos. Bakit? Dahil yung kaluluwa ko at kaluluwa ko, mahal na mahal ng ating pong Panginoon Jesucristo. Pinuhin mo.
buhay na niya ang ibinuhis para sa ating pong kaluluwa. Amen. Sabi mo sa iyo, katabi, laban akong laban. Kahit matiso tayo kay pastor, laban kong laban. Mauubos yung inis natin dyan. Amen? Mauubos din yan, mawawala yan. Ang mahalaga mga kapatid, yung kaluluwa mo at yung Espiritu ng Panginoon magkaroon ng connection every time that we are. Makapanin po kami sa Panginoon mga kapatid. Yung ating mga leaders, yung ating mga president and secretary sa church. Makapanin po kami sa prayer. For what? Di ba pastor, kayo nga dapat mag-prepare sa amin kasi pastor ka. Kapatid, yung mga alagad man, ang sabi ni Apostol Pablo, magdalanginan tayo. Ipanalangin ninyo kami. Di ba? Ibig sabihin kami mga kapatid, kailangan ng panalangin. Bakit? Unique kasi yung pagkatawag ng isang pastor. Nakikipagbaka po kami sa spiritual at emotional battle. Kung kayo kalabanin nyo kami, ako, iisa lang ako kalabanin ninyo. Pag kayong lahat kalabanin ko, ilan kayo? Sagutin niyo ako mga kapatid, ang dami nyo. Alangan naman nalabanan ko kayo ng suntukan, hindi na ako mananalo. So prayer na lang. Lagi ko pinagpipray. Lord, help me. And I pray na nawa mayroong kapatiran na mag-back up sa amin ng prayer. Dahil yung mga tao nagpipray sa Bible, mga kapatid, na sinasama sa prayer ang mga apostol, pinagpapala ng Panginoon. Dahil kapag dumaloy ang blessing sa mga apostol, dadaloy sa lahat ng kapatiran. Basahin natin ang ating mga Bible. In Philippians chapter 1. Pag pinagpipray pala kami, mga kapatid, yung blessings namin tatanggapin nyo rin. Amen. Bakit kailangan natin ng prayer? Because we cannot do all things without the power of God. Amen. Yung talino natin, yung galing natin, hindi obra yan pag wala ang kapangyarihan ng Diyos. Right. Diba? Si Apostol Pablo, nung hindi pa siya apostol, magaling siya, malakas siya, matalino siya. Pero marami siyang magagawa. Marami siyang mga bagay na hindi nagawa, Brother Ron. Kahit magaling si Pablo. Pero nung na-encounter niya ang Panginoon, yung kaluluwa niya sinurinder sa atin pong Panginoon, ang sabi ni Apostol Pablo, I can do all things. Bakit? My Diyos. Nagpapalakas. Hindi si Pastor ang nagpapalakas sa atin. Hindi si Pastor ang nagpapalakas ng ating kaluluwa. Ang nagpapalakas ang ating pong Panginoon sa pamamagitan ng prayer, sa pamamagitan ng salita ng ating pong Panginoon Diyos. Before we close, bilis ng oras, sabi ng isang author, types of people, mga uri ng tao na iiwasan po natin. And I pray, hindi naman ako manghuhula mga kapatid, wala dito yan. May klase ng tao, those that watch things happen. May mga tao na tumitingin o pinapanood lang ang mga bagay na nangyayari sa kanyang mga palibot-libot. At yung pangalawang tao, those that do nothing. Lingon-lingon kayo mga kapatid. Meron ba kayo nakita ganyan? Those that what things happen, and those that do nothing. Such people are very dangerous because they are critics, mock others, silent killers, discouragers. Ito mabigat, silent killer. Sabi niya, run away from such people. They will destroy your destiny so that you can remain where they are.
pag mayroon na pong hahatak sa inyo para wag ka nang maglingkod at tumalikod ka sa Diyos, layuan mo na ang ganong klaseng espiritu, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Pag mayroon na tayong yayayain na mag-enjoy ang ating laman, pero naghihirap ang ating kaluluwa, di baling layuan tayo ng ating mahal sa buhay, ng ating kapatid, ng ating asawa, ng ating kaklase, ng ating kaibigan, ng ating teacher, ng principal, ng kung sino pa man. Di baling layuan nila tayo ng dahil sa Panginoong Jesucristo, kaysa ang ating Panginoong Jesucristo ang lalayo sa atin. Magdidisgrasya tayong lahat. Amen. Hindi mo pwedeng panghinayangan ng isang bagay na mawala sa iyo kung hindi mahalaga sa iyo. Amen. Kaya nga kahit hindi pagkasal si Sister Beth, nag-iiniyak na tayo pag naghiwalay na eh. Diba? Darling, mag-date tayo. Wow, sige, date tayo. Sige, merinda tayo. Tapos ka na kumain, o tapos na. Okay, may sasabihin sana ako sa inyo importante. Ano yun? Maghiwalay na tayo. Nag-date pa, no? Nag-kain pa tayo, maghiwalay lang pala. Di ba yung ibang tao? Subukan mo lang akong iwan! Subukan mo lang! Tatabunan ka ng lupa. Ang dami ko nang nagastos. Tapos ganun-ganun na lang. Hindi pwede. Ipaglalaban mo bakit mahalaga eh. Ama, sabi nga nila, pag mahal ang isang tao, hindi sinasaktan, inaalagaan. Pero pag palayasin, hindi na yun. Hindi tayo alalayan ng Panginoong Jesucristo kung hindi tayo mahal ng Panginoon. Praise God. Excuse me, brother. Excuse me, sister niya, pasitabi lang. Ano lang, magtatapos na rin tayo. Dati kasi pag na-inlove tayo, pag nahiya tayo sa ating kaibigan, sa ating magulang, magtagot-tagot, tagpupukot ka mo. Diba, maglingi-lingi pa ka sa maghunin. Pero tayo, nasa Panginoon na, siyempre, open naman tayo. Holding hands. Paano mo ba holding hands? Hawag daw kamay, hawag daw na kamay. Hawakan! Hindi pa daw sila nagaganon. Hey, ako na lang sabi, wala naman itong kinalaman sa pag-ibig. Sus! Kaya huwag yung bitawan. Hindi mga pinabibigyan. Huwag bitawan. Punta tayo naman, no? Sa'yo, sister mo, sir. Dito ka, brother. Kala ko ah. Kaya. Sana yan? Sister mo, sir, sana. Ano, wala? Nasa mga bata. Nakaligtas? Nakaligtas. Diyan ako nakinggan. Yeah, brother Lord, sister Jen. Kala niyo ah. Ngayon pa lang, iniiwan na. Hindi, walang mali siya ito mga kapatid. Lawakan niyo na sa kamay. May kulang pa? Pastor Pamayo na. Brother Wilkie. Question. Bakit yan mga kapatid? Bakit kung pinapahawakan ng kamay? Hindi kasi habang buhay yan makahawakan ng kamay. Darating talaga sa bawat isa ng buhay natin, darating may mauuna talaga dyan. At mayroong iba pang nagsabi,
Pag namatay kaya ako, sino kaya kamay hahawakan mo? Ang sarap mangarap ng gising pag makahawak ng kamay. Malayo siya. Malayo siya, brother. Pero okay naman ang connection. Pag nagmamahalan, pag nakahawak ng kamay, may kasamang pangako yan. Kahit bagyo, kahit walang ulam, kahit walang problema, ano mang pagdadaanan natin, basta't hawak kamay, hindi kita iiwan sa paglalakad. Habang naglalakad sa kamay, sino ka? Ito si Pastor Raji, gusto mo kagad matapos eh. Umpisa pa lang yung director eh. Ha? Saan ako naputol? Sabi kasi ng director, cut muna eh. So hawak kamay. Mga kapatid, hindi lahat ng naghahawak ng kamay, nagsusumpaan ng ako, totoo. Diba? Kaya iba yung minamahal mo na naglilingkod sa Panginoon kaysa hindi naglilingkod sa Panginoon. Amen. That's right. Amen. Dahil kapag hindi pa naglilingkod sa Panginoon, praise God. At yung mukha natin kasing gwapo ng ating engineer, no? Pag ito maging presidente, sabihin ni Sister Jen, Rod ha? Ha? Sister Jen? Oh, wala problema. Praise God. Hindi nga totoo, Sister Jen. Bihira pa naman ako nagbintis. Anong gusto mong nangyari bago matapos ang taon na to? Oh, hindi kagad. Ha? Baka mamaya, bibigyan ka naman ng ano ba naman itong binigay mo, Lord? Huwag yung bahala na si Lord. Pero gusto mo talaga. Sige. Pag-pray natin yan. Hallelujah. Yung hinahawakan natin sa kamay, hindi lahat ng pangangailangan mo at papangangailangan niya. Yan. Binigyan nga ng chance, ayaw pa. Palapagan natin ang Panginoong Diyos natin. Salamat sa pagkakas. May mga panahon talaga dyan na mayroong mga pangangailangan hindi natin kayang ibigay. Amen? Hindi dapat maging dahilan ang ating mga pangangailangan para masira ang ating pagmamahalan sa harapan ng ating pong Panginoong Diyos. Amen? Habang nakahawak tayo sa kamay, yung ating pong pananampalataya, huwag natin idipindi sa tao, idipindi natin sa Diyos. Bakit? Yung kahawak natin sa kamay, hindi pwede at hindi tayo, walang kakayahan yan na maibigay ang lahat ng ating pangangailangan. Walang kakayahan yan para mailigtas ang ating pong kaluluwa. Habang nagmamahalan tayo, hayaan natin na ang Diyos ang siyang patuloy na umawat at umalalay sa ating mga kapatid. Kaya mayroong diablo na gustong lihirain ang relasyon mo, ang relasyon natin sa ating pong Panginoon. Sa umagang ito, mga kapatid, isipin natin, tinubos ang Diyos na precious blood of Jesus Christ. Pero huwag lang tayo may